Meron pong nag-PM, "Ma'am, good eve, bakit hindi mawala yung pananakit ng bewang ko at urine bubble? Strict low carb na ako." Kaya nag-reply po ako sa kanya, "Sir, kumakain po ba kayo ng gulay?" At syempre, as expected, ang reply sa akin, "Yes ma'am, kumakain ako ng gulay." Kaya very simple lang po ang solusyon natin dyan. Alisin lahat ng mga plant-based o mga vegetables sa low-carb meals. Focus po tayo sa eggs, seafoods, and meat. Ang mga nabanggit ay ang mga high in protein and fats. These are the macronutrients needed by our body to function well. Ang mga plants or vegetables, karamihan ay mataas sa oxalates. Oxalates trigger the elevation of uric acid, gout attack, kidney stone formation, joint pains, and many other body inflammations. At yung iba parang binabaliwala lang ang black pepper. Alam niyo po ba na ang black pepper ay mataas din po sa oxalates? Kaya nakaka-trigger pa rin ito ng inflammations. Most probably, si Sir na nag-message ay oxalate sensitive. Paano po natin malalaman na oxalate sensitive yung isang tao? Malalaman po natin kapag tumataas ang uric acid few hours, several hours, or one day after eating plant-based or vegetables or high-carb foods and beverages. Ang mga nabanggit ko kanina ay ang mga common symptoms. Uulitin ko, elevation of uric acid, gout attack, kidney stone formation, joint pains, yung iba may back pain, meron pang iba na hirap sa paghinga, yung iba naman feeling may UTI, at kagaya ko, feeling parang may nakabara sa lalamunan. At marami pong nagtatanong paano malalaman kung tumataas ang uric acid. Kailangan po magpa-laboratory test tayo ng ating uric acid. Kagaya po ng laman nitong aking low-carb meal, eggs and meat are the safest foods para sa mga low-carb practitioners kahit ano pa ang mga health issues. Sa totoo lang po, kahit suka dati ay very sensitive ako. Feeling ko hindi ako makahinga, parang magkaka-UTI, nagpapalpitate at kung ano-ano pa. Pero this time, unti-unti kong binabalik sa aking mga low-carb meals, konting suka, mangilang-ilang dahon ng gulay, kung kaya ko na bang matolerate ang mga nabanggit. Ugaliin po nating pakinggan ang ating katawan dahil sadyang may dalawang klaseng tao dito sa mundo, oxalate sensitive at hindi. If you are oxalate sensitive, you must avoid all high in carbohydrates, plant-based, or vegetables. Pero para sa mga hindi oxalate sensitive, pwede po tayong kumain ng mga leafy vegetables at the last part of our meal, basta kailangan na busog po tayo sa high protein, high fat, dahil ang mga protein and fats are needed by our body to function well, like in the production of hormones, repair of damaged cells, production of new cell membranes, proper brain function, and many more. Emphasize ko lang po maliban sa pagkain ng mga high protein, high fat dahil yan ang mga kailangan ng katawan natin, huwag din po natin kaligtaan na uminom ng maraming tubig. Lalong-lalo na at palapit na ang summer. Always bear in mind, eat nutrient-dense foods and keep hydrated. Stay low-carb, happy, healthy, and fit everyone. Please like and share and follow me for more low-carb recipes and health tips.